Pag natanggal si Senator Tito Soto bilang bagong-bagong Senate President at mag-take over uli ang grupo ng mga identify na mga makaduterteng senador na dating naghahawak ng posisyon sa Senado, paniniwalaan pa kaya ng taong bayan na magkakaroon talaga ng tunay na katotohanan sa investigasyon na kailang ginagawa? Malabo yan. At sa tingin ko po at opinyon, malabo pa sa sabaw ng pusit na maibalik ang tiwala ng taong bayan. Mas naniniwala ako, lalong masisira ang Senado pag inagaw muli ng mga senador na under investigation sa flood control scam ang posisyon sa Senado. Kasi hindi pa halos nag-uumpisa yung mga committee hawak ng grupo ng majority ngayon under Soto at Lacson. Tapos ang balita, gusto na naman palitan. Dahil lang doon sa pag-aaway kung saan ba dapat makulong yung kanilang testigong na-contempt nila sa Kongreso, sa Pulis o sa Senado. Ano ang layon nila? Katotohanan ba? O merong gustong pagtakpan? Isa sa mga background para alam nyo, halos ayaw ng Senado nung nakaraang liderato na magsimula ang investigasyon sa scam sa mga project mula 2026. Duterte administration until now. Base doon sa sinabi ng testigo, kontraktor na si Vizcaya, na doon sila nagsimula, nagpayaman at yumaman. At pinipilit na nagsimula lang ng 2022. Yan ang isa sa mga nakita natin. Ngayon, ang plano ng Soto, Lacson at iba pang naghahawak ng majority sa Senado, palawakin, ilabas ang katotohanan, tamaan ang dapat tamaan, kikilalanin at papangalanan ang mga tao maging kasamahan sa Senado na posibleng may kinalaman sa anomalya o scam. Aba, natakot sila. Nagwawala na yung grupo ni Marcoleta, Cayetano, Villanueva at saka Estrada. Ano yun? Kakampi ba sila ng katotohanan? O sila ay kumakampi sa gustong pagtakpan ang katotohanan? Nagtatanong lang po. Huwag kayong balat sibuyas dahil kayong mga government official. Public office is public trust under 1987 Constitution. Pag nawala ang tiwala ng tao nawala ang tiwala ng taong bayan sa opisyal, mawawala din ang tiwala sa opisina. Yun ang hindi pwedeng mangyari at dapat hindi mangyari kasi pera ng bayan ang ginagamit yan. Public office is public trust. Kaya dapat pangalagaan ng isang senador o kahit na sinong opisyal sa pamahalaan ang kanilang mga opisina. Dahil sila'y temporary lang yan. Hindi yan kanila. Sa itong nangyayari sa Senado ay kakaiba. Halatang halata ng mga personal interest lang. Kasi inaakusahan nila kumakampi raw o kakampi raw ni Senate President Soto, si Speaker Romualdez, kasi pumayag daw si Soto na yung si Engineer Hernandez ay huwag maibalik sa Senado at nalagay doon sa Campo Crame tapos nadala sa Pasay City Jail. Yun lang ang pinag-awayan eh. Samantalang nagko-coordinate lang pala si Soto sa Speaker kasi nga testigo ng Speaker, testigo ng Senado, si Hernandez, testigo rin ng Kongreso, yung Engineer Hernandez kasi napakarami yung sinasabi. Siya yung nag-expose ng volume ng mga pera, daan-daang milyong cash nandun sa lamesa. Na pinakita ko sa inyo ilang video na. At siya din ang umamin sa inyong kanyang boss na si Alcantara ang kasama niya sa pagkakasino. At ayon kay Ping Lacson, halos 1 bilyon ang naipatalo na pera ng mamamayang Pilipino. Nakabili ng mga mamahaling relo, bahay, kotse ang kanyang grupo. Yung Port Bonifacio Group, yung BGC at Bulacan Boys. Yung 5. Yung director, yung district engineer, assistant engineer, project manager, basta yung 5 na magkakasama sa casino. Yun po yun eh. Di ba? So di ba dapat yung Kongreso at Senado ay nagko-coordinate ng maayos, wala silang pagtakpan, huwag silang mag-away sa testigo, kung katotohanan ang gustong ilabas sa bayan. Pero bakit yan ang pinag-aawayan nila at magiging dahilan pa para muling ikudita at agawin ng grupong ito, ng mga oposisyon, ang liderato ng Senado? Magkakaroon ba ng katotohanan kung muling mag-take over ang grupo ni Escudero at Marcoleta at Cayetano, Villanueva at Estrada?
Lalabas ba ang totoo? Samantalang sila yung pinagdududahan. Katulad ni Villanueva at Estrada, sila yung pinagdududahang merong kinalaman dahil tinukoy na sila nung Hernandez na kanilang pinanggigigilan. Mas safe daw ang buhay ni Hernandez kung nasa kamay ng pulis kaysa nasa kamay ng Kongreso o nasa kamay ng Senado. Mahalaga ang buhay ng Hernandez kasi marami siyang sasabihin at magiging hindi lang siya testigo, pwede rin siyang kasuhan ng graft in corruption, administrative case at marami pang iba na yan ang ginagawa ngayon ng DPWH. Mag-file ng mga kasong kriminal at administratibo sa mga dati at kasalukuyang opisyal. Yan ang sinasabi ng DC ngayon. Kahit yung mga nagretiro na opisyal ng gobyerno at nalamang merong kinalaman sa scam, hahabulin at pananagutin. Ang sinabi ni Pangulong Marcos kay Secretary Dizon, habulin, papanagutin, bawiin ang pera sa mga posibleng nagsamantala. Ganon kalawak ang order. So, tingnan natin. Wala tayong kinakampihan dito kung hindi ang katotohanan. Kahit taga-gobyerno, pag sumabit yan, wala tayong pakialam. Kahit sinong senador, kahit sinong cabinet secretary, kahit sinong opisyal ng Malacanang, pag sumabit dito, hindi natin pwedeng ipagtanggol yan. O kahit sa oposisyon, dapat silang managot. Ang mamamayang Pilipino, people's money, peoples of the Philippines, ang complainant dito sa bilyon or trilyong nawawala ng ilang dekada na tayo'y nire-rape, inaabuso ng mga taong yan na pera ng mamamayang Pilipino. Paano naman natin kakampihan sila? Di ba? Ang kakampi sa kawatan, ang kakampi sa kurap, siguro kurap din. Ang kakampi sa katotohanan at naghahanap ng katotohanan at katarungan, yan ang tunay na Pilipino. May malasakit at paninindigan. Kailangan yon. Huwag nating iwan ang isyong ito, huwag nating palamigin ang isyong ito. Dahil tayo ang biktima. Uulitin ko yung mga sinabi ko dati. Pag lumamig ang isyong ito, magpapatuloy ang pang-aabuso at mamamayagpag ang mga nasa kapangyarihan at may hawak ng pera ng taong bayan. Tatanggapin pa niya yun? Papayag ba kayo ng araw-araw tayo ninanakawan sa kabila ng maraming nagugutom, maraming may sakit, walang pambili ng gamot, maraming binaha, nasirang mga bahay, nasirang buhay, nasirang mga sakahan, nasirang mga appliances, kotse at iba pa dahil binaha? Maging dito sa Metro Manila ay merong korupsyon. Hindi lang sa Mindoro, sa Pampanga at Bulacan. Tatatlong lugar pa nga lang yung na-discover eh. Marami hong region. Puntahan nyo ang Bicol, puntahan nyo ang Quezon Province. Di ba? Sa Batangas, meron na lang in-expose si Congressman Libiste at iba pang mga lugar sa Visayas, Mindanao. At sa may parte ng Norte. Tingnan ninyo, sa may parte ng Isabela, walang ganyan. Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Cagayan. At marami pang malalaking probinsya sa Northern at Central Luzon. Paano ang Visayas at Mindanao? Malawak po ito. Trilyon talaga ito. Na inutang tayo ang collateral. Nagbayad tayo ng buwis, kulang pa yung pera, kaya nangutang sila. Tayong ginamit na collateral. Tayo magbabayad ng kailang iniwang utang. Pero hindi naman dapat tayo lumubog sa utang dahil kung hindi nila ninakaw, kung hindi nila inabuso yung pera, hindi tayo magkakautang. Baka nawala rin yung baha. Baka wala rin mawalang buhay. Ganong kagarapal. Paano natin sila sasamahan? Ipakulong ang lahat ng ito. Lahat sila.